Live mula sa UCA News Center, ito po ang Balitang Pinas. Kasama si Jacob San Pedro, Harold Fajardo at Aliyah Capuyan. Magandang araw. Ako po si Harold Fajardo. Ako naman si Aliyah Capuyan. Ako naman po si Jacob San Pedro at ito ang Balitang Pinas! Sa ulo ng mga balita, mga prutas na kilala sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, makikilala. Iba't ibang anyong lupa ng Mindanao, masisiyasat. sari-saring klase ng putahing inihahanda sa pagkainan kilalanin. You're My Hero, mga kilalang bayani sa Pilipinas, aalamin. Prutas na kilala sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sisiyasatin. Magre-report si Dana Silagan mula sa Davao Region, Dartenian Valioso mula naman sa Barm, at Aliana Cesario mula sa Benguet. Reporters, siyasatin niyo. Maraming salamat, Harold. Narito ako ngayon sa Davao Region. Ating aalamin ang benepisyo at sustansyang dulot ng banana o saging sa ating kalusugan. At kasama ko si Andy Asuncion, may-ari ng isang malaging sagingan dito sa Davao. Ano po ba ang magandang benepisyo ng saging? Magandang araw! Maraming taglay na sustansya ang isang saging. Sila ay nakakatulong din ito sa pagpapalakas ng immune system dahil sa taglay nitong vitamin C. Ang vitamin C ay isang antioxidant na tumutulong sa paglutas ng mga infections at ang papalakas ng immune cells tulad ng white blood cells. Ang isang medium-sized banana ay nagbibigay ng 10% ng vitamin C. Narito naman ako sa BARMM upang alamin kung mayroon bang mabuting dulot ang mangosteen sa kalusugan. At kasama ko si Arkin, isang mangosteen farm owner dito sa BARMM. Araw, maraming magagandang benepisyo ang mangosteen sa ating katawan. Ito ay naglalaman ng ilang nutrients na may antioxidant capacity tulad ng vitamin C at folate. Bukod pa rito, ito ay nagbibigay din ng xanthones, isang matatanging uri ng plant compound na kilala na may malakas na antioxidant properties sa ilang mga pag-aaral. Ang antioxidant activities ng xanthones ay nagresulta sa anti-inflammatory, anti-cancer, anti-aging, at anti-diabetic activities. Narito naman sa Benguet upang matuklasan isang prutas na hindi lang patok dito sa Benguet pero punong-puno rin ng sustansya, ang strawberry. At kasama ko si Jamir, isang strawberry farm owner dito sa Benguet. Ang strawberry naglalaman ng higit sa 100% na pang-araw-araw ng pangangailangan ng vitamin C. Ito ay mahalaga para sa pagpapalakas ng ating immune system at paglaban sa mga sakit at impeksyon. Ang mga fiber na nasa strawberry, mga 3 grams bawat tasa, ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng magandang digestive health dahil sa sinusuportahan nito ang paglaki ng healthy gut bacteria na konektado rin sa immunity, anti-inflammation, at mood. Maraming salamat, Dana, Aliana, at Art. Atin namang samahan sina Sian, Talia at Gideon mula sa iba't ibang panig ng bansa upang tuklasin ang mga anyong lupa at tubig na matatagpuan sa Pilipinas. Reporter, siyasatin nyo! Maraming salamat, Aliyah. Narito ako sa Davao upang makita ang pinakamataas na bundok dito sa Pinas, ang Mount Apo. Narito ang ating panayam sa isa sa mga tour guide dito. Tama ka dyan, sir! Ang Mount Apo ang siyang pinakamataas na bundok sa Pilipinas sa taas na 2,954 na metro. Tinawag itong Apo na ang ibig sabihin ay matanda. At dahil sa laki ng bundok, nakapaloob dito ang 4 na lawa at 16 na mga ilog. Narito naman ako sa Davao Oriental kung saan namamalagi ang isang kaakit-akit at napakagandang talon, ang Aliwagwag Falls. At kasama ko si Zachary, isang tour guide dito sa Aliwagwag Falls. Kilala ito sa kanyang mga malalaking hagdanan. Ang Aliwagwag Falls ay naging isang top destination ng mga turista. Ang Aliwagwag Falls ay mahigit sa 130 cascades na nakatayo sa isang
talampakan. Kaya naman ito ang pinakamataas na talon sa Pilipinas. Mapagpalang araw! Nandito po ako ngayon sa Enchanted River. Isa rin sa magandang tanawin na matagpuan dito sa Surigao del Sur. At narito para sa isang panayam, si Adrian, isang tour guide dito. Ang Enchanted River ay matatagpuan sa Hinatuan Barangay, Cambatong, Surigao del Sur. Ang unang tawag dito ay Hinatuan River. Ang Enchanted River ay tinatawag na Enchanted dahil wala pa ni isang tao ang nakaabot ng pinakailalim o dulo nito at iyon ang kakaiba dito. Madami na ang nagtangkang sumisid kahit na ang mga professional na scuba divers, ngunit sila ay nabigo kaya tinawag itong Enchanted River. Nakakaigit naman ng ating mga reporters, mapapasana all ka na lang sa dami ng kanilang napuntang lugar. Kaya nga, balang araw tayong tatlo naman ang maglalakbay din dyan. Siyempre naman, pero bago tayo, huwag natin kalimutan samahan sina Yovi, Darren at Kyrie na libutin ang iba't ibang lugar sa Pinas para tuklasin ang masasarap na putahing paborito ng mga Pinoy. Salamat Jacob! Narito ako ngayon sa La Loma, Quezon City, ang lechon capital ng Pilipinas upang tuklasin ang pinakapatok na putaheng Pinoy, ang lechon. Pero, saan nga ba nagmula ang lechon? Aalamin natin iyan kasama si Chef Caris. Sa mga sikat na pagkain sa Pilipinas at katangi-tangi tuwing may okasyon ay ang lechon. Ang lechon ay salitang Kastila na nangangahulugang suckling pig. Ito ay isang buong baboy na nilalagyan ng sari-saring pampalasa sa loob, katulad ng asin, paminta at iba pa. Ang buong baboy ay iniihaw ng matagal sa uling o kahoy hanggang sa maluto at maging malutong ang balat. Ngayong araw, narito naman ako sa isa sa mga pinipilahang kainan sa Ilocos dahil sa espesyal nilang recipe ang pinakbet. Talaga namang napakasarap ito, masustansya at ang daming sangkap. Pero saan nga ba mula ang pinakbet? Narito ang ating panayam. Ang pinakbet o pakbet ay galing sa isang salitang Ilocanong pinakibet na ibig sabihin ay pinatuyo. Ito ay sinasawgan ng gulay, karne o isda at iba pa. At syempre, hindi mawawala ang bagoong o alamang na karaniwang ginagamit bilang pampalasa. Narito naman ako sa Tagaytay upang tuklasin ang putaheng masarap, katakang-takang at dinarayo ito. Ito ang bulalo at kasama ko si Chef Mika, isang butikan sa pagluluto ng bulalo. Chef Mika, paano nga ba nagsimula ang bulalo? Sinasabi nagmula ang bulalo sa probinsya ng Batangas. Sumikat din ito sa bayan ng Tagaytay dahil sa perpektong kombinasyon ng lamig ng lugar. Simple ang sangkap nito at hindi mahirap hanapin kung saan baka o beef bone marrow at mga gulay ang mga pangunahing sangkap nito. Wala man tayong hangin sinlamig ng Tagaytay at overlooking view ng Bulkang Taal, masarap pa rin ang pagsalusaluhan ng buong pamilya ang mainit na sabaw ng bulalo. Nakakatakam naman yan. Pagkatapos natin sa mga anyong lupa, prutas at ulam, puntahan naman natin sina Princess, Alice at Jabin upang kililanin ang iba't ibang likas na hayop sa isla ng Mindanao. Reporters, siyasatin nyo! Mga kababayan, narito ako ngayon sa Davao at mayroon tayong isang kababayan na nakakita ng isang Philippine Eagle na nakadapo sa isang puno. Tara at interviewin natin siya. Ang Philippine Eagle ay isang katutubong hayop sa Pilipinas. Ito ay isang malaking prey bird na may kulay puting balahibo at malakoro ng makapal at mahabang balahibo sa ulo. Ang mga Philippine Eagle ay kailangan ng 4,000 hanggang 11,000 hektarya ng lupa para mabuhay. Ngunit, nakakalungkot lang na sila ay itinuturing endangered species sa ngayon dahil kaunti na lamang ang kanilang populasyon. Magandang araw!
Narito naman ako sa Mindanao kung saan bibisitahin natin ang isa sa mga klase ng kwago, ang Mindanao Eagle Owl. Kasama ko si Paul Bear, ang isa sa mga nangangalaga sa mga ibon na ito para sa isang panayam. Mabuhay at magandang araw sa inyong lahat. Ito po si Ginoong Paul at ito po ay UCA Balitaan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang Mindanao Eagle Owl. Ang Mindanao Eagle Owl ay isang uri ng nocturnal bird. Ito ay naghuhuli at kumakain ng mga daga at mga maliliit na ibon. Ang sukat ng isang Mindanao Eagle Owl ay nasa 70 cm. Mula ulo hanggang buntot niya. At kapag binugas sa mga pakpak niya, ang sukat naman ng pakpak niya ay nasa 150 cm. At kapag tinimbang natin to, ang timbang niya ay nasa 2 and 3.5 kilograms. Ang Mindanao Eagle Owl ay may madilim na orange na mga mata. At dahil dito, ang Mindanao Eagle Owl ay may matapang at mga talim na tingin. Narito naman ako sa Mount Apo upang tuklasin ang isa sa mga natatanging uri ng kalaw, ang Philippine Hornbill. Kasama ko si James, isa sa mga nananalaga sa mga Philippine Hornbill dito sa Mount Apo. Ang kalaw or rufous hornbill ay isang malaking uri ng hornbill. Mga hornbill, lamang 6 ibon ang nagkatipid. Ang unang 2 vertebrae sa liig at nagbibigay ito ng mas matagag ng posisyon para madala ng balanse ang kanyang mga fluka. Kaladasang nasa itaas ng punakahoy ang kalaw ngunit sa umaga nang bumababa sila upang tumaka ng mga larva ng insekto. Alapihan at tutakluhan isa rin ilo sa mga hayop ng nagmalihi. Maubos dahil sa pagtutuloy ng pangisyo at malakawang pagwala o pagkasira ng mga tao sa tirahan nito. Nakakalungkot na ang mga hayop na ito ay nanganganib ng mga ubos. Kaya dapat aalagaan natin ang ating kalikasan. Balik sa inyo diyan sa studio. Maraming salamat, Princess, Alice at Jabin mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Ngayon naman samahan tayo ni Joet na nakikisaya sa isang fiesta. Joet, siyasatin mo. Magandang araw! Narito po ako sa Barangay Masayahin at ngayon po ay may isang palaro kung tayong matutuhayan at paborito nating Pinoy Henyo! Tao? Oo. Ilang tao? Oo. Presidente? Oo. Presidente natin ngayon? Hindi. Unang presidente? Oo. Emilio Aguinaldo? Tama. Tao? Oo. Artista? Pwede. Nag-acting? Hindi. Nagpipintura? Oo. Juan Luna? Tama. Tao? Oo. Babae? Oo. Leader ba ito? Oo. Matapang? Oo. Gabriel Silang? Tama! At yan po ang mga masasayang kaganapan dito sa Barangay Masayahin. Ako po si Joet Adela Cruz, nagbabalita. Balik sa inyo sa studio. At yan po ang kabuuan ng mga nakalap naming balita mula sa 4 na sulok ng Pilipinas. Samahan po ninyo kami muli sa aming paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. At ang mga cute na kaganapan. Ako po si Jacob San Pedro. Ako naman po si Harold Fajardo. At ako po si Aliyah Capuyan at ito ang Balitang Pinas!